it was unfortunate for me na yun yung pagka-phrase niya. Mm-mm. It was an off-the-cuff remark, but as Pope, his words matter. Mm-mm. We really hope and pray na next time the Pope will be more precise in his language. Pwede naman pala sa ibang religions eh. So, hindi na necessary yung evangelization kasi sabi ni Pope Francis, pwede naman palang Muslim ka, pwede ka maging Hindu, Taoist, at iba pa. Pero parang wrong understanding yon kasi syempre kailangan din nating i-contextualize. Tayo mga Kristiyano, we were already given that gift by the Lord who revealed Himself to us na ako yung daan. So ikaw, binigyan ka na nga ng daan, pipili ka pa ng iba. Hello everyone! We are back at the Padscast. It's been quite a while. Palaging ganun na lang yung intro ko palagi, no? Oo nga, pansin ko nga rin eh. Kasi yun ang totoo. Medyo napapalawak na po, lumalawak na ang gaps ng ating episodes. Pero sinabi naman natin yan na we are in this season na medyo flexi muna tayo. Kumbaga yung trabaho, remote work, flexi time. Sina fans din. Actually, marami naman kasi nangyari talaga tsaka mga pinagdaanan, lalong-lalo na si Father Albert. Ba't ako lang? Who was parang very hindi busy. Tama yun yung statement na yun. Hindi, totoo yun. Maraming nangyayari sa ating dalawa. Di ba Sa ating pwedeng dalawa. ganon? I mean, separately. Di ba? Wala po kaming away. Pakisi, showbiz, no? Ano lang po yung marami kaming ganap at pangyayari sa buhay. So welcome back to the Padscast. Ako pa rin po si Pads Albert. Ako po si Pads Chris. Yes. Pads, it's been a while na tayong dalawa lang ang nandito. Diba? So, marami pa tayong hahabuling mga episodes and topics actually na gusto nating gawa ng episode. Pero ngayon, sabi ko nga, marami tayong naging ganap. And our biggest ganap of the year, at least for me, dahil ito talaga yung biggest... For the year talaga. For me, yung biggest ganap ko, yung biggest project ko sa apostolate natin sa Society of St. Paul ay yung ating participation sa Manila International Book Fair. Opo. No, which happened last September 11 to 15. At ito rin po ang salarin kung bakit ganito po ang boses ko ngayon. Sa mga nakikinig po, pasensya na po kayo, medyo ngongo po si Pads Albert. Sa sobrang kabisihan ni Pads Albert ay ano siya, yan, na-stress, nagkasakit. Pads Albert, wag mo sa akin ipapasa yung sakit mo ha. Too late, Pads. Hindi, biro lang. So at least salamat naman is gumaganda na yung pakiramdam mo, sabi mo. Yeah. Kaya nga dapat nung isang araw pa tayo nag-record kaso talagang hindi ako kaaya-ayang pakinggan. Oo, pinigilan ko po siya kaya hindi kami nakapag-record agad kasi feeling ko nakaratay pa siya sa kama. Hindi. Oo. Wala naman akong sakit, lagnat, hindi ako nanghina, pero may sipon lang talaga tsaka ubo. Kasi nga, signs of aging na ata to, no? Dati minamanilang natin yung mga ganong Bala nga kitang paguran. puntahan doon sa room mo tapos sasabihin nga talita kum. Hindi. Okay lang. Hindi. Pero at least ayan, okay ka na naman Pads Albert. Yes, tapos nabanggit mo nga yung oo. MIBF, Manila International Book Fair. So, alam ko si Father Chris, highlight din ng taon niya to. Grabe ka naman sa highlight. Oo, dati highlight din to ng taon ko nung hindi ko pa siya trabaho. Oo. Pero ngayon, highlight na siya for different reasons. Dahil ako yung nagmaman isa sa mga major overseers ng ating participation. Sa booth. Particularly yung ating booth, no? So, yung mga dumaan sa book fair, nakita nila ako doon for 5 days nakatanod from 10 a.m. to 8 p.m. Oo nga. Plus ingress and, and all that. So, paguran talaga. Bilib na bilib nga ako sa sa kasipagan mo kasi pagdating ko doon sa venue ng book fair doon sa SMX, yung malapit doon sa Samoa. So pagkarating ko doon, andun na si Father Albert, talagang busy. Tapos nung pauwi na ako, talagang busy ka pa rin. Meron ka pa rin mga ini-entertain na guest. Tsaka mga, ano pa ba yung mga sila? Yung mga friends, yung mga contacts na Yeah, hindi. Mga customers. Customers.
Yeah, so speaking of, maraming salamat po sa lahat ng dumaan sa ating booth na mga listeners or viewers ng podcast. To be fair, maraming nagpakilala. Talaga? Oo. No, na, Father, we listen to your podcast, na hindi yung kakilala ko, hindi yung napipilitan na sila makinig dahil pinapagalitan ko sila. Talagang new faces, mga ngayon ko lang nakita, pero nagsabi sila na, Father, kayo po yun, di ba? Yung nasa podcast. No? Tapos, siguro naman, no, ako yun. Wala naman tayong kamukha, no, na paring nagpa-podcast. Wala na naman. Ganitong kagwapo. Grabe ka. At ganitong kataba. Pero kung namuang ka doon sa MIBF, sa akin naman wala nakakilala. Siyempre. Nilapitan lang ako, sabi lang sa akin, Sir, bibilihin mo na ba yung book na yan? Kasi kanina mo pahawak-hawak yung libro eh. Oh my gosh, I miss that. I miss the struggle of Opo. whether to buy a book or not. Ayun. So, kamusta yung MIBF experience mo, Pads? Okay naman, ano siya, nakakapagod at masaya ako bilang Wow, napagod ka. Hindi, para sa mga tulad din namin na halimbawa book lovers, ganyan. Masaya yung nasabi mo nga kanina na hindi mo na siya ganong syempre na-enjoy kasi nga busy ka sa work Trabaho mo. na siya for me. Kaya nga buti na lang wala po akong trabaho noon. Kaya Oo paikot-ikot lang po ako noon. Pwede naman mag-volunteer, di ba? Yung magbalasakit kayo, magsabi niya, tulungan ko kayo dyan, pero wala eh. Kaso sabi ko nakita ko, kaya na ni Pads Albert Dinaanan yan. lang kami ni Pads Chris, tapos tumawa-tawa siya mula sa malayo. Ganun lang. Grabe, Pads. Hindi, pero nakita ko talaga yung kasipagan niyo. Pero yun nga, successful naman yung book fair. Ang dami nagpunta. Yes, thank you very much. Oo. It was, ang daming pumunta, tsaka yun nga, we made changes to our booth that made interaction a greater highlight of our St. Paul's booth. No? Kaya nga meron kami ng blessing station. Oo nga, nakita ko. No? So isa yun sa mga naging patok naming features na nagpapabless yung mga tao ng mga Bibles, religious articles, and other stuff na nabibili nila sa St. Paul's or in other exhibitors. No? Winelcome naman namin lahat. Pati yung mga nilawalapit, Father, itong rosaryo yung binigay sa akin, tagal ko ng bit-bit pero hindi ko alam kung blessed. Hindi pa na-bless. So, sige, ilagay niya po yan dyan. No? Binibilang ko lang yung beads kasi baka... Kaya pala nakita ko may stola talaga na nakalagay doon tsaka holy water. Yeah. So may sign talaga. Blessing Station. Blessing Station. Ang galing na naisip nyo, Pads Albert. Thank you. Yun nga ang problema dahil naisip ko, syempre, itataguyod ko yun. Kaya hindi ako dahil ikaw nakaisip, ikaw gumawa. Ganun. Oo, alam niyo naman yan. Tatak yan ng simbahan. No? Pag ikaw nakaisip, ikaw gagawa. Gabi. May tumulong naman siguro sa'yo. Meron naman. Pero yung Blessing Station, dahil nga, ako lang yun naman yung mainstay na pari doon. So, sino magbe-bless? Di ko lang pwedeng sabihin sa mga staff Sana sinabihan mo pala ako nung dumadaan ako doon. Alam mo, pag gusto nyo tumulong, hindi na kailangan sabihan. Diba? Grabe naman. Oo nga Nasa malasakit na lang yan. Saan ba ako nagpunta noon? Pero dumaan naman ako sa booth natin. Hindi kasi sinasabi ko yun kasi nga, dati, every now and then, like, we get an hour lunch break. Plus, na every now and then, makakasabi naman ako na, okay muna dito ha, mag-iikot lang ako saglit. So, pero ngayon talaga na wala eh. Kasi every now and then may magpapabless. So, nakakawawa din. So, wala akong masyadong, ang lunch ko noon palaging puslit lang sa likod, 5 minutes, yung hotdog sandwich. 5 days akong 5 hotdog sandwich. So, tuwan-tuwa pala sa'yo yung mga nagtitinda doon. So, tuwan-tuwa sa'yo nagtitinda ng hotdog doon. Oo, tuwang-tuwa din yung mga madre. Bakit? Kasi tinuturo nila yung blessing station sa lahat ng pinamimili nila. Parang mas marami pa akong binless mula sa Pauline's exhibit booth eh. Sa kabilang booth sa sarili ng mga nating madre. booth. Ayan. Pero yun nga, kasi nga it was a service, no? A free service, hindi naman yun, wala naman yung bayad or whatever. Tapos nakakatuwa kasi may mga estudyante. Kasi ang dami nagbibiro nung pinost ko sa Facebook na, Father, pwede magdala ng rep, pwede magdala ng Bakit rep? sapatos, ganyan. Basta wala lang, gusto lang nila, na pinagkitripan nila. Pero actually, marami din talaga nagdala ng mga bagay na not typically pinapabless. May nagpabless ng mga pencils for board exams. May nagpabless ng law books. Namili siya sa national talaga? ng mga... Oo nga. Siguro, nakita ko yun. mag-aaral siya ng law. No, kasi tapos na yung bar. Assume di naman siya magsisimula. May magbabar. Siguro magsisimula siya mag-aaral ng law. So he's asking for a special blessing. May mga grupo ng estudyante na
taga-NU kasi kapitbahay ang di ba? Hello mga taga-NU. Oo nga, Na, malapit Father, lang. magmi-midterms na kasi. So, kasi palaging tanong, ano pong i-bless? Tapos may hihiya sila na, Ballpen. kayo po ba? Kayo po ba yung i-bless? Kasi, opo Father, kami po. Tapos isang grupo sila ng mga estudyante na lalapit. Tapos magpapabless sila for their exams. So kasama ko na rin dun yung pandasal natin. Kasi marami dyan. At saka yung straight from the heart. May mga prayers Yes, product doon. placement, no? Para kasi doon may mga prayer for students, prayer for bago mag-ganyan, bago mag-take ng bar exam. So, pinapakita ko rin sa kanila at saka na ginagamit ko rin for may mga birthday blessing. So, may mga lumapit na may problema lang. No? So, hindi ko naman masyadong pwedeng, hindi naman yung counseling station. Pero nakakatuwa. Talagang nakakatuwa yung, ako ang palagi kong takeaway doon is, yung mga tao, parang they really have a hunger for something deep and meaningful and spiritual. No, kasi hindi naman lahat ng lumapit sa akin religyoso. Nagkataon lang na, pwede magpa-bless. Sige po, pa-bless po ako. Oo, nakita ko nga marami. Kulang na lang nga, batuhin ako ng bimpo. Kasi nga, di ba, yung nakahanap sila ng opportunity na parang yung Diyos na yung lumapit sa kanila. Nandun na. Di ba? Tapos, go na lang sila. So ako talaga, that's why we advocate for that. You create spaces for encounter and you bring people. Very good. You bring the church to the people. Meron ngang isa, Kuya, kasi share ko lang na gusto niya mangumpisal. Tapos talagang... Pwede naman di ba? Oo, pero kasi wala naman tayong space na private enough in that very public and noisy exhibit. In-offer ko sa kanya na the best we can do is stand in the corner and do confession. Kaso... tumanggi siya. Kasi nga, ang context nun, nagpa-bless muna siya ng something. Maya-maya bumalik siya. Nag-a-ask na kung pwede mangumpisal. Tapos yung lumalaban siya sa tears. He's fighting back tears. Sabi ko, ano kaya nangyari dito? Tapos ramdam mo ito na yung gusto niya na mangumpisal. Tapos matagal niya nang pinipilit yung sarili niya. Gagawin niya na. So yung nagko-conflict yung sarili ko na, pero where do we do it? Paano? Saan? Tapos yun nga, sabi ko, alam mo the best we can do kasi public to is dito tayo sa sulok, wala naman tao ngayon. Papabantayan ko na lang sa iba na wag munang lumapit. Kaso nga, siguro dahil feeling ko, yung itsura kasi niya mukhang magbe-breakdown siya, mukhang all the way emotional siya. So siguro kaya hindi niya kinaya, nahihiya siya kasi hindi siya makakapaglabas ng emosyon niya. So, in-explain ko na lang din, alam mo, may simbahan sa tabi, sa tawid, tumawid ka lang. Take a chance, baka may schedule. Or maraming simbahan na may readily available confession like Greenbelt Chapel na talagang 8 to 5 or 8 to 7 ang confession. So, yun lang. So, ginawa ko naman lahat. Alam ko naman, I did everything by the book, right? Pero there's a part of me na nagsisisi na hindi ko nagawa ng paraan. Kasi, kumbaga, di ba, lahat ng confession, grace moment yan eh. Oo nga eh. Andyan na siya. Kaso, Anong paano nga? niya? Ano naging reaction niya ngayon nung hindi siya Hindi siya naman yung namili. Kasi nga, in the end, sabi ko, but if you really need to right now, the best we can do is dito. Tapos talagang ang tagal niya nag-isip. Kita mo yung utak, yung gear sa utak niya gumagana. Pero eventually, sabi niya, hindi, Father, I'll just go to a church. Kasi yun naman yung una ko in-explain. You know, you can go to a church. No, para... Sayang Pero yun nga, sayang. Yung konsensya ko parang dapat ba naghanap ako ng room, isang sulok doon. Kaso nga hindi rin ako makaalis kasi nga yung blessing station. May mga nagla-lunch break sa likod okay lang, natin. Sige lang, nangyayari naman talaga yun minsan eh. Pero pagdasal na lang natin na nakapag-confess nga siya. To you, sir, I got your name. I got his name naman. And yung I assume girlfriend niya, magkasama siya eh. So, I've been praying for you. Ayoko nang magitin yung pangalan kasi baka hindi siya comfortable. Sige, sana nakapag-confess But I have been including you in my prayers and I hope that, you know, that spirit that made you ask for confession, itinawid ka niya papunta dun sa actual confession na mas, siguro may mas magandang plano. Kasi nga mukhang tinanong ko pa siya eh. Ilang taon na, when was your last confession? Kasi iniisip ko, baka naman regular confession siya, yung mabilis lang kasi alam niya na yung sasabihin niya.
Sinabi niya parang 7 years. Ay, matagal na. So sabi ko, ay hindi ito Siguro mabilisan. nga kaya siguro nung bumili pa lang siya ng ng mga kung ano man yung binili niya sa atin. Tapos nagpa-bless siya. Nagpa-bless. Siguro doon pa lang talaga iniisip niya na talaga na gusto niya mag-confess. So alam ko na hindi siya, kasi actually dalawa yung nangumpisal sa boot. Yung isa nang itawid, kasi regular ko nang-confess siya. Tsaka, sige lang. ano naman siya yung Sana chill naman siya. nakapag-confess na siya. Alam niya na yung sasabihin niya, naka-cellphone na, nakalista na. So doon ka lang kami sa sulok. Sabi ko, dito tayo sa sulok. Okay lang siya. Tapos, mabilis lang. Pero yung case na gano'n na mukhang kailangan niya ng special attention and space. Sige po. Next time na lang. Marami din humilit ng confession in the booth. So, sa totoo lang, I don't know if that Next time, maglalagay na tayo ng confessional box doon. Grabe naman, Kuya Chris. Bakit? Ang problema ko lang doon, kung ako lang yon for 5 days, 8 to 10, Oo. ay 10 to 8, baka tumatagos na ako ng pader after ng Na yun. book fair. Oo nga, tsaka baka ma-question na. Pero pwede naman siguro. At actually, kahit saan naman, kapag ramdam natin yung tawag ng grasya, pwede naman tayong lumapit sa mga pare. Kasi may mga nagko-confess din kahit sa sa airports or sa ibang lugar. Kaya Don't be afraid to ask kung may nakita kayong priest, no? Kasi just kindly ask. Of course, please don't also be offended kung sakaling they respectfully decline. Kasi nga, pero as much as possible kasi naman, tayo naman is kung meron talagang pangangailangan yung lay faithful ng sacraments, talagang pagbibigyan po kayo ng mga pare. Pero may mga situations din kasi na parang impossible na due to prudence. Or kasi nga, maraming considerations. So, yun pala yung mga pari experience naman, kaya naman namin i-explain yan. So, ikaw, Pads, ano na nangyari sa MIB? Ano yung mga nakuha mo? Sige na, pasayahin mo naman ako. Yung experience mo, aangkinin ko na lang yun na nakapag-book shopping ka. Ako wala talaga So, ikaw, ano na experience? Actually, hindi ako nakabili ng kahit isang libro. Kasi grabe ka naman, muntik mo na maibuga sa akin yan. Akala ko naman kasi ang dami mo na iuwi libro. Hindi. Kasi talagang limited lang kasi yung budget ko nung time na yon. Tapos hindi ako basta-basta bumibili ng book. Basta iikutin ko muna lahat yan. Gusto kong makita kung ano yung yung karapat dapat na bilhin, tsaka yung magagamit ko talaga, mag-e-enjoy ako na basahin. Yung hindi lang siya parang eye candy na, ang parang maganda yata to bibili na ganyan. Yeah. At so, ano yung mga in-scout mo na gusto mo sanang bilhin? Meron ako mga nakita ng mga books about halimbawa sa mga religious books. Nakita ko ng book about about Padre Pio. Tapos ang nagsulat sa kanya is si Father Amort. Ayun, pari kasi namin niya sa sa Society of Saint Paul. Saan yan? Sa Claretian? Sa Claretian. Pero ang ang editorial yata niya is Ignatius. Hindi ako masyadong sure. Pero yun, nakakatuwa kasi na yung pari namin na exorcist na nagsulat pala siya ng book nga. Kasi nga, ilang beses sila yun. Kasi yung book na yun is 1,000 plus. So sabi ko, maghanap pa ako ng ibang book. So may nakita rin akong book na isang maganda na yun parang about canon law made easy. Kaso mga naman siya. Mga ganun din, mga 2K naman. Canon law? Bakit naman? Yun. Basta nag-ikot-ikot din ako. Meron din ako mga books na iba nakita na pumunta ako doon sa mga sa mga tawag dito, sa mga textbooks. Merong about social media na nakita ko na pwede natin gamitin nga sana sa formation sana. Yeah. Kaso munti ko na maibagsak yung libro. Kasi nung binuklat ko yung likod, nakasulat kasi yung price doon 7K. Discounted na yon. Ano to? Anong libro? About social media. Tapos yung effects sa mga youth ngayon. Halimbawa, tungkol sa addiction, sa social media, yung mga preferences ng mga ginagamit ng mga platforms, yung mga ganung bagay. Pero ang nakakatawa talaga is ganito. Sa paghanap ko ng book, umabot ako doon sa mga books about criminology. So magpupulis ka na ba? Ayun. Nagbuklat-buklat ako doon. Actually, matagal ako doon sa sa part na yun Na-curious lang naman ako. Tinignan ko yung tungkol sa mga fingerprints, yung paghahanap ng mga criminals. Tapos may lumapit talaga sa akin na na attendant ng books. Tapos tinatanong niya kung anong school ako ng criminology. Sabi ko, hindi po, tumitingin lang. Tapos umalis na ako. Nahiya kasi ako. Baka tanong, ay pare po pala kayo. Bakit ka naman kasi titingin ng ganun? Wala, natuwa lang kasi ako na So, yung mga ganun na experience. Pero maraming magandang books. Hindi maganda. Ayun.
Pero yun nga, yung isa sa mga feature nga na nasabi mo sa MIBF, do sa mga hindi nakapunta, hindi lang naman kasi siya about book sale o kaya dun sa blessing station na ayun, na ginawa nila Father Albert, kung di meron mga areas din para sa mga authors, di ba? Aha. O kasi tuwing dumadaan din ako doon sa booth natin, nakikita ko si Pads Albert na merong mga ini-interview. Yeah, kasi yung mga nag-book authors signing natin, tayo ng nag-book mga signing. authors natin. So yung mga authors doon na yun, yung mga new authors na naglo-launch ng kanilang manuscript, ng kanilang books, andun sila to sign it. Yeah. So nangyari yun sa booth, kasama rin yun sa mga ganap kong ginawa. No, pero before bago ko naman baka magmukhang ako lang yung napagod, no. Ay honor ko lahat ng tumao sa booth, lahat ng staff, lahat ng taga-marketing ng St. Paul's. Kasi grabe rin talaga yung lahat kami nagbuhos ng energy namin doon. So, thank you very much everyone. And buti ka pa na nakaikot ka ng mga libro, pati criminology, pinatos mo. Yung isa kong takas, yung talagang hindi ko na matiis kasi mo tagsasara na eh. Oo. Saturday, pasara na ng Saturday, pumuslit na ako, papuntang fully booked. Okay. Pero ang haba ng pila. Ang haba ng pila doon. So hindi naman na nga ako pwedeng mawala ng matagal. Nandun na rin, nakita ko na rin yung mga hinahanap kong libro ni na Simon Sinek, yung mga management and leadership books. Iba talaga yung mga ni Pads Albert. Siyempre, alam mo naman, for the apostolate yan. Ako lang wala akong interest doon. Naghanap din ako ng mga libro ni na Ronald Rolheiser, yung mga bago, tsaka Richard Rohr. Pero yun nga, hindi ko na panindigan kasi puslit lang eh. So wala. Anywho, ayan, ano pa, meron kang notable. Hello pala dun sa kaisa-isang napuslitan ko lang na book signing ng ating friend na si Roniette Dayaw. She is a Catholic social media influencer and author of 2 books. No? Doon yun sa taas pa. Pero sinadya ko talaga sa JSD Books. No, kay Joanna San Diego. So, congrats and yeah, sana mabasa nyo rin yung libro nila. Maganda. Yeah, so Pads Chris, ano pang kwento MIBF mo? Meron pa ba? Okay o na nag-iinit ka na bang pag-usapan yung ano, ating short topics today? Ako'y excited na marinig yung mga sasabihin ni Pads Albert sa susunod namin ako pa rin topic ngayon. magbabangka dito eh. Parang, ano ba to? The joke lang. Hindi kasi nga, we're just gonna do a catch-up episode. Yun nga, nag-catch up na tayo sa MIBF, no? But we also wanna touch upon 2 things that have come up recently na may mga nagtatanong sa atin. No, na nag-trend sa social media. Oo. So, ang last episode namin was about parenthood, yung issue tungkol dun sa mga... Yung sa last na guest mo dito. Hindi, si Edong, yeah. Oo. Pads Edong and Reverend AJ, no? But 2 things came up also recently. Unang-una yung pelikula na naging controversial dahil sa kanyang title, Dear Satan, but I think it's retitled now as Dear Santa, I'm not sure. And the other is, the more recent one is the conversation on religions because of the recent visit of Pope Francis. So where do you want to start, Pads Chris? Doon na sa movie. Okay. Teka muna, yung movie ba yan ang title is Dear Satan. Yeah. Tapos, saan ba siya? Actually, nakita ko lang siya sa sa news. Hindi ko talaga napanood yung trailer. Wala akong idea. So, nakita ko lang yung sa news. So, saan ba pinalabas yan sa Albert? Hindi pa siya pinapalabas. Okay. Kasi nga, I don't think ipapalabas siya kung talagang hindi na ma-revoke yung kanyang Para saan siya? rating from NTRCP. Sa Metro Manila Film Festival? I don't think so. Basta nilabas siya for release. Nilabas yung trailer. Trailer kasi nga title pa lang, nagkaalangan na yung mga madlang people. So, ang title niya is Dear Satan, but it's actually based on, naging meme to dati nung unang panahon. Na kasi may batang nagsusulat kay Santa, pero na-misspell niya yung Santa to Satan. Meron palang ganon. Oo. So yun yung feeling ko, yung concept ng movie was derived from that meme a few years ago. O baka hindi. But the idea is still the same. Nakita ko yung trailer So nagsulat yung bata na misspell. So yung sulat niya in that fictional world na sa movie na yon, napunta kay Satan, hindi kay Santa. So yun yung palang narinig yun yung ano niya, yun yung premise ng movie.
Tapos, well, yung trailer niya actually ang haba. So parang pinakita na nila yung buong movie. So hindi na rin naman to spoiler. Hindi ko naman napanood yung pelikula kasi nga it's not available for public viewing because of the X rating given to it by the MTRCB. Oh, pero kahit meron siyang rating na ganoon, siguro naman ipapalabas siya sa selected. Yeah, I mean, pwede siya sa mga streaming, ganyan. Pero not for cinemas, I for think. public consumption. Yeah, yun, hindi ko sure. No? So, dahil doon, yung Paolo Contis yung Satan na character. So, ang gagawin niya, gagawin niyang masama yung bata. Kasi devil siya eh. Mm-mm. Diba? Pero, yung bata is very good. So, kunyari, kasi parang, hindi ko sure yung story, pero parang orphan ata yung kid. So, siya yung naging parang tito, ganyan. Bibili niya na maraming toys. Pero yung bata, pinamigay yung toys sa mga kalalaro niya kasi gusto niya mag-share. So, ganon. Yung parang palagi nagba-backfire yung gustong iturong masama ni devil character. Hindi natutupad dun sa yan yung nasa kid. trailer. Oo, yun nasa trailer. Oo. Tapos, yun nga, ang caveat is si Satan pa yung nagbabago. Nagiging better siyang person dahil dun sa bata. So instead na ma-convert yung bata, ang nako-convert dito sa story is si Satan. Satan dahil demon. sa goodness ng bata. Okay. So, yun yung base up sa trailer. You can watch it if you want. Actually, yung sa trailer kasi nga nakakatawa, parang pinakita na nila lahat ng story beats. Yung movie. Kasi yung last part ng trailer, nasagasaan yung bata. So si Tito na Satan. Parang nakalabas na pala yung buong story Kaya nga. sa trailer. Anyway, baka naman, I'm sure iba pa yun. Pero anyway, nung ni-review to nung review board, siguro naman hindi lang naman trailer, syempre yung pinanood nila I yung think, buong movie. di ba, for review, pinasabit yung buong movie. So ang naging issue dito is... Actually, ang naging issue lang, for the most part, is the title and the idea that, the character is demonic. Oo. But it's presented in a charming anti-hero kind of way. Oo. Which is reminiscent of like television shows like Lucifer. Alam mo yun, di ba? Yung sa Netflix. Oo. Although hindi ko siya pinapanood, pero alam ko yung series na Lucifer. Tsaka yun nga. So, gusto lang nating i-touch kasi may mga taong lumapit din about us. Very quickly, unang-una, gusto ko lang sabihin, kaya din touch lang to. This is a touch episode, puro mabilisan lang. Kasi kunyari, yung topic of the devil in pop culture, we did an episode on that with Reverend AJ and Father Edong last year. No, so ang title nun is When Did the Devil Become Okay? It was a response to the Grammys performance of Sam Smith na nagmukhang Satan worship. No. Hindi ka nanonood ng Grammys, alam ko yan. So, Grabe. oo, di ba? Wala. Hindi ako nanonood ng Grammys. Ang alam ko lang Graham Crackers. Gutom ka. Graham Crackers. Inubutuloy ako. So, yeah. So, if you want our parang more substantial take on how to deal when pop culture, when media parang depicts anything related to Satan or Satan himself in a positive light, nandun na yon. For me naman, ang danger lang, ang malaking danger talaga dyan, of course, is anything depicting the devil is always merits a warning. Kasi it can disfigure your understanding of the demonic. Baka isipin ng tao, cutesy lang yan, it's a light thing. But exorcists, of course, would always warn against these things, no? Na one of the tricks of the devil is always to make it look okay, to make it look acceptable. And we have to be careful about that. Kasi anything that deals with the devil, anything that deals with the demonic, with the satanic is always, potential area of grave danger. And especially spiritual danger. No, tsaka baka mamaya may mga bata kasi it's like a Christmas movie, Dear Santa nga eh. So it's prone to be watched by young minds. Okay. And they might start to develop this idea na cute naman ba na si Satan, ganyan. Parang mukha lang siyang masama pero mabuti naman pala siya. Pwede naman pala siyang i-save. Which is completely contradictory to how we Catholics in our doctrine understand Satan. No? For creatures like Satan, Lucifer, they made a decision that
forever puts them in that path. No? That they are against the Lord and they are not redeemable. Kaya, ingat lang kayo. Huwag kayong dumaan dun sa thinking na yun. Kasi baka mamaya, magsimula sa ganyan-ganyan. Tapos, you explore things about that spiritual reality, those spiritual realities. And it can put you in danger. No? These are based on warnings given by different exorcists about these things. No? So ingat lang. Kami caution lang. For me personally, I think the X rating is a little overboard. Dahil lang sa, pwede mo naman siyang ipapanood with the right parental guidance. Pero yun nga, siguro nag-ingat na lang talaga kasi kahit yung parents minsan hindi naman nila kayang igabay ng maayos yung mga ganung bagay. So, naiintindihan ko po kung bakit ganun. Siguro ako, limited lang yung masasabi ko pa sa Albert kasi una sa lahat, nabasa ko lang talaga siya. Parang sa Instagram ko nga lang nakita eh. So, parang headline lang or yung main paragraph lang yung nabasa ko about this sa news. At hindi ko rin napanood yung trailer. Pero alam ko na, yun nga, naging hatol ng MTRCB sa kanya is talaga. So binigyan siya ng X rating because of the title nga. Siguro rin doon sa content na very rin, pero pwede maging delicate tsaka maging source of confusion especially sa young minds. Yeah. Hindi yung una kasing idea ko, akala ko hindi siya pambata, kung hindi pang-adult. Hindi. Oo. Pang-bata siya. Although mapapanood din siya ng adult. Kasi it was designed as a family movie, I think. As a family movie. Yeah. So para sa akin, tama rin naman yun na kailangan mag-ingat din tayo sa mga pinapanood din natin kasi pwede tayo magkaroon ng wrong impression at confusion lalo na kapag hindi naman talaga ganun ka-informed yung ating Catholic faith. Yeah. Lalo na actually informed naman tayo sa ating Catholic faith pero may mga bagay kasi na hindi naman talaga natin madalas na pinag-aaralan. Kasi very limited lang naman din yung naririnig natin doon sa homily. Hindi natin napag-aaralan kung ano ba talaga yung stand ng church about the demon or yung mga demonic things, yung mga ganitong bagay. Pwede ba siyang magbago? Pwede ba natin siya ma-convert uli? Yung mga ganong bagay. Sa akin naman, para sa akin, gusto kong tingnan siya on the side ng yung halimbawa ng filmmaking din, pati ng pag-receive ng audience. Ang una kasing naging reaction ko dito is parang sa akin is parang naging OA. Yeah. Na binigyan ng X rating. Ang ano ko kasi is parang siguro kailangan dumating na rin yung panahon na we start treating our audiences as mature people. Parang gano'n na. Kaya naman siguro sana nilang i-discern yung tama, kung ano yung fiction or kung ano yung tunay or totoo. Pero na-realize ko nga rin na kung ganito nga talaga yung content, pwedeng magkaroon din talaga ng confusion. Yeah. At kung kaya talagang na ipaliwanag na gano'n. Yeah. Tama yung binanggit ni Pads Albert kanina. Kasi actually, merong mga theologians din na ang position nila is parang ganito, yung premise ng film. Huh? Oo. Meron silang position talaga na at the end of time, pwede ring masave yung mga demon, kahit si Satan mismo. So, yung mga ganun na pwedeng mabago, na there is to be clear, that is universal restoration, may mga ganun. Pero not the stand of the church. That is not the stand. Ang stand talaga is napakalalim, napakabigat ng kasalanan ng demonyo sa kanyang ginawa. Kasi yung kanyang ginawa is yung nagmumula sa kanyang pride. So, he fell from glory. When they make a choice, di ba? When they make a choice. Kaya nga pwede maging cause ng confusion din. Yeah. Kaya mag-ingat na lang din tayo sa ating mga pinapanood tsaka yung mga magulang, syempre, gabayan natin yung mga bata sa mga napapanood nila or nababasa. So, importante. Yeah. Tama naman. Kasi nga, tayo kasi mga adults, we are very, madali nating hindi naman. Pero like, I remember nung lumabas yung Disney movie some decades ago na Princess and the Frog, tumaas yung cases ng mga na-hospital na bata nagkaka-bacterial infection kasi kinikiss nila yung frog. Ganun ba yun? Hindi ko alam yun. I mean, well, you wouldn't think na mangyayari yun kasi these are, obvious naman, cartoons yun, hindi naman nagiging prinsipe yung palaka. Pero ginagawa pa rin ng bata. So, gets ko naman. Ako, I understand that there's a need for prudence. Tsaka yun nga, ang akin lang is, yung warning nga na, remember that the devil is far more sinister than what we can imagine. No? So,
talagang, kung sabi nga yung expression, don't go near it with a 10-foot pole. Parang ganun. Huwag nyo na lang pasukin yan. Meron yung kasabihan na even if the devil tells the truth, do not believe it. Yeah, so, but can the devil mahirap. be, part of entertainment? Like, kunyari, yung movie na Lucifer or Hellboy. Kasi those are clearly fictional universes. Oo. And as long as ikaw, you're informed, you're well-grounded in what you believe in, your morals, your prayer life are intact, and malinaw sa'yo na this is completely detached from reality, then sure, no? Oo. Kung wala ka namang nararamdamang kababalaghan. Pero kung impressionable and young minds nga talaga yung manonood ng ganito, tapos wala sila talagang filter, pwede talaga siya maging opening ng ano. So, iniingatan lang naman natin yung ano. Yeah. So anyway, andyan na yan, no? At malay natin, hindi natin alam kung anong mangyayari with that. But it has been given that rating. I don't think, it will be seen by a lot of people. But let's see. Pero And yun nga, lang kung din. meron man, edi gabayan na lang. Tayo mga nakikinig na mga sa podcast na mas alam nyo. Huwag nyo nang i-shame o i-condemn yung mga taong nanood. I-ano na lang sila. I-guide nyo na lang sila. I-guide na ito lang. yung, ganito yan ha, ganyan yan ha. Kasi, di ba, mahirap na. Ayan. So, yung pangalawang issue natin, Pods Chris. Yung pangalawang issue yung natin. paghihiwalay ni joke. Yung paghihiwalay ng tambalang joke. Hindi kasi, again, katulad nung topic on the demon, meron na rin tayong topic on this particular episode. No? Wala ka kasi noon. Ito yung mga times na hindi ka talaga part ng podcast. Wow. Local superior ka. Ito na naman tayo. Ka, Sige. Justice League member ka. Ang hirap. Daming mga rules eh. Oo nga eh. So, ang kasama ko noon ay yung aking kambal, si Father Bong Bayaras from the Archdiocese of Manila. Kasi nag-trend noon, this was October 2022 episode. Nag-trend noon yung statement naman ni Joyce Spring, which is the same. Ano sabi niya nga pala noon? Kasi siya, can anyone be saved without Jesus Christ? Or na hindi Kristiyano? And she straightforward answered, no. So, syempre marami nag-react. Alam mo, na grabe naman, kayo lang magaling. Ganyan. So, again, if you want our more complete, more nuanced take on the whole issue of how the gospel truth relates to other religious practices, makukuha niyo yun doon. Pati yung paano niyo ba dinadialogue yung mga bagay na yun sa iba-ibang klase ng tao. Pero, anyway, wala ka nga sa episode na yun. Papanoorin ko na lang yung episode na yun. Hindi na, nandiyan ka na ngayon eh. Ay, grabe so, Paz naman. Chris, take it away! Ikaw talaga, bigla mong binigay sa akin. Hindi kasi, nagmula kasi yung issue na ito do sa statement na binitiwan ni Pope Francis. Kasi just recently, siguro a week ago, so nagkaroon siya ng longest trip during his entire papacy. Yeah, imagine, very historic. Oh, very historic kasi ito yung pinakamahabang biyahe na ginawa ni Pope Francis. And to think na ano na siya, more than 10 years na sa kanyang kanyang role as shepherd of the Catholic Church. Tapos yung sa age niya, siguro mahirap talaga magbiyahe ng ganong kalayo. May sakit na siya. May sakit na siya. Hirap na siyang maglakad. Madalas nakikita niyo naka-wheelchair siya. So anyway, pumunta siya sa Indonesia, sa Papua New Guinea. Saan pa yung isa? Singapore? Sa Singapore yung isa. O yung last stop. But yung isa pa yung nakalimutan natin bigla. So sige okay lang. Mamaya maalala natin yan. Anyway, so yung statement na to is ginawa sa Singapore. Sinabi niya. So ang context nito is kasama niya yung mga sa ibang religions. At ang kasama niya rin do sa stage ay yung mga nag-i-inquire sa kanya, nagbibigay ng mga questions ay iba't ibang mga tao. At mula sa iba't ibang mga bata galing sa iba't ibang faith traditions. O sila yung itsura ng yung video parang mga naka-indigenous outfits. Outfit, ang pangit ng term. Oo. Cultural costumes nila yung suot nila, di ba? So ayun nga, iba-iba yung yung cultural tsaka religious traditions na pinagmulan nila. Tapos yun nga, ang tumatak na statement doon na talagang na-highlight ng media ay yung sinabi ni Pope Francis na all religions are paths to God.
or leads to God? Ano ba? Ayoko rin maano eh. All religions are paths to God. Are Tapos paths I to will God. use an analogy. They are like different languages Yan. that express the divine. So, mahaba pa yon, but that's the main idea. Different languages. So nagkaroon ng debate diyan after diyan. Sino mga nag-debate? Yung mga Catholic commentators, syempre, palagay ko, nagkaroon din ng mga discussion sa mga theological schools na tama ba yung sinabi ni Pope Francis na yon? Yeah. Yun yung mga ibang extreme na mga, lalo na yung mga conservative talaga. Sabi nga nila, na kapag commit ng heresy, si Pope Francis dun sa kanyang sinabi. Kasi nga naman, yung ating traditional at saka yung ating official Catholic Church teaching is yung lagi na lang sinasite is from John 14:6 na sinabi ni Jesus na I am the way, the truth, and the life. Yeah. No one comes to the Father except through me. So parang sinasabi doon na, sinasabi naman talaga ni Jesus doon na ako yung katotohanan, daan at buhay. So walang makarating sa Ama liban sa akin. So yung pagsasabi na all religions are paths to God, ang naging interpretation syempre ng iba is, parang paano natin i-connect yung sinabi ni Pope Francis doon sa ating official teaching na based doon sa gospel na sinabi ni Jesus Christ na siya lang yung daan. Oo. Actually, ang kututusin pa sa Albert, wala namang binago talaga si Pope Francis sa ating official teaching. It still stands up to this day ng official teachings natin na nag-iisa lang. There's only one mediator between God and humanity, and that is Christ. Siya lang talaga yung nag-iisa. And the Catholic Church contains the fullness of grace to receive that that salvation. So nagmumula. So ang nangyari kasi is naging interpretation na iba na pwede naman pala sa ibang religions eh. So hindi na necessary yung evangelization kasi pwede naman pala tayong ma-save. Pwede pala tayong ma-save kasi sabi ni Pope Francis, pwede naman palang Muslim ka, pwede ka maging Hindu, Taoist at iba pa. Mga ganun Pads Albert. Yeah. So ganun yung naging position kasi. Pero parang wrong understanding yon. Kasi syempre kailangan din nating i-contextualize yung situation kung saan sinabi ni Pope Francis. So remember, yung mga kausap din kasi niya dito, hindi naman talaga mga theologians, hindi naman siya nagsalita lang sa mga Catholics. Kung hindi, Pope Francis was trying to reach out na do sa mga tao na naandoon, which majority is not Catholics. Siguro nga pwede nating masabi na not Christians. Small percentage lang kasi ng kanilang population ay Catholics or even Christians. So si Pope Francis, sa kontekstong yon, sa panahong yon, Pope Francis was trying to reach out to them. So give out a friendly hand na now all of us are aspiring for salvation. All of us are trying to reach God. Yung naniniwala tayo sa Kanya. We all have an innate and natural desire. Lahat ng tao for God. ay... Nasa CCC yan. Oo, nasa CCC. Wow, galing ni Pads Albert. Siyempre nag-research ako. Sige. 27. Ngayon si Pads Albert na ngayon yung mag-explain. Hindi, joke lang. So ganun nga, Pads Albert na So kahit sinabi ni Pope Francis na tama, all religions are path to God. Kasi lahat naman tayo, we are trying to discover Him. We are trying to talk to Him despite our limitations. We are trying to reach out to God. Kahit even in our weakness, limited language, limited understanding. Pero hindi ibig sabihin na dina-downplay natin yung role ni Jesus Christ tsaka ng Catholic Church ng simbahan. Kasi ito official teaching din natin na yung mga religions, hindi naman siya, hindi siya sinasabihan ng simbahan na, iwaksin nyo na lang yan, wala namang katotohanan dyan. In fact, the Catholic Church officially teaches na it recognizes yung rays of truth na matatagpuan or makikita sa ibang mga relihiyon. That's Nostra Aetate. Ayan, sa mga Vatican documents. Oo, yung ganon. At saka may mga tao na hindi naman nila kasalanan na hindi sila Kristiyano.
Yeah. na hindi nila No hindi, fault of their own. yan, na hindi sila Katoliko. So hindi nila kasalanan 'yon kung hindi nila man nakilala si Jesus Christ. Pero sinabi rin ng simbahan, they can still attain salvation by following their conscience and by ano pa 'yon? Sincerely sincerely trying to find God or trying to find him in their own particular life or context. Kasi nga sinasabi natin na people who were not reached by the gospel but not of their own fault, so may invincible, hindi invisible. May invincible error dun sa hindi sila na-reach ng gospel. But sabi nga natin, in their innate humanity, you have a desire for God, no? Na sununod mo yon in all your capacity, no? Are they without possibility of salvation? Of course not. No, so yun yung mga tao naman na hindi talaga nila kasalanan. No, pero paano yung mga tao na alam naman nila yung Christianity pero hindi nila pinili yun? Kunyari itong mga nag-interreligious dialogue, di ba? So kasi yung sinasabi ni Pods Chris, yun yung religious indifferentism. That's the heresy or pluralism. Kasi nga parang on face value yung statement says na pare-pareho lang naman pala eh. So bakit ba ako magiging Katoliko kung masasave din naman ako? Oo nga eh. Kung Buddhist ako, ganyan. So, pero yun nga, sabi nga ni Pods Chris, ibabangga mo yung simple statement na yon doon sa konteksto na nasa isa kang interreligious dialogue, intercultural dialogue. And when you are in a dialogue, siyempre ang uunahin mo yung commonalities ninyo. Yan, tama yun. Diba? So, Opo. ano ba yung common sa atin? We're all trying to reach God. We're all trying to reach true. the truth. We're all trying to reach goodness. Diba? And the church, hindi lang si Pope Francis, but even before him, the church nga acknowledges that there are echoes of the truth. There are rays of truth. Rays of light. Ganyan, di ba? Whatever image na naaabot ng mga major religions. And syempre kasi, iba kasi pilosopo, ang Satanism, religion din yan. So makakarating ako kay God. So, whatever is good and true in any religion, the church does not reject. Parang, okay, we see that. That's nice, no? And there are many religions that teach about selfless love. No, as the essence of life. Si Jesus naman ang pinaka embodiment of selfless life-giving love. So kahit na magkaiba kayo ng tawag doon, magkaiba tayo ng semantics about it, but the church does not say, dahil iba kayo, mali yan. We say, okay, I think that is our God, our gospel, our Lord echoed or shining through that religion, no? Kasi nga, we believe that they are also, the Lord wants to save all of humanity. Hindi lang naman yung mga... Tama yun. Lahat, matik yan. Basta tao ka, gusto kong iligtas ng Diyos. Gusto niya makarating ka ng langit. So, hindi natin nire-reject yung kung ano man. Pero, yun nga, sabi ni Pods Chris din, iba yung Christian church as a path to God. No? It has the fullness of truth. It's the most complete way, with the most complete truth, and with Jesus, the life, no? The one that gives eternal life. Tinanong nga ako, alala ko, sa MIBF ako nung pumutok yung issue. Ay, ganun. Oo nga pala. Tapos on the way home, itong ating member, si Paula, and her husband, they were driving me home. Thank you very much sa inyong dalawa. Talagang matik din. Pads, ano yung nabasa namin? Pare-pareho daw yung religion. All our paths to God. So, nagda-drive kami noon. Sabi ko, hindi, parang lang yan. We're all trying to reach the same destination, but we are all going through different paths. Pero hindi naman pare-pareho yung paths. May mga paths na matagal. May mga paths na masikip. Tsaka, hindi lahat ng paths makakarating sa destination. You have to know the right way. Yeah, tama. The correct way to get there. And tayo mga Kristiyano, we were already given that gift by the Lord who revealed Himself to us na ako yung daan. So ikaw, binigyan ka na nga ng daan, pipili ka pa ng iba na
You know? Lahat naman tayo bilang tao, we're prone to that. No, I will make my own way. Strong independent tayo eh. Diba? Pero eventually, susuko mo rin yan. Kasi, ayan na yung daan, no? Bumalik ka na dyan, alam mo na yung daan eh. Ayun nga eh. Pero gets ko nga, in context kasi nung si Pope Francis, nagsasalita siya in a context na pagka-explain ni Paz Chris, no? Tsaka he's trying to reach common ground nga. Yun nabanggit mo rin kanina na ano eh. Pero yun nga, pag titingnan natin to in a pastoral context, talaga naman na okay lang naman yung ginawa ni Pope Francis. Which definitely, palagi ko, iba yung kanyang way of expressing it or the same idea kapag yung audience niya ay puro mga Catholics lang. Oo. Lalo na kung puro obispo lang. Like puro mga obispo ra. Not that being said, of course, it was unfortunate for me na yun yung pagka-phrase niya. It was an off-the-cuff remark, but as Pope, his words matter. We really hope and pray na next time the Pope will be more precise with his language. Nasabi na rin natin sa isang episode natin yung about Pope Francis, di ba, na isa yan sa mga frustrations ko, and I think a lot of people when it comes to Pope Francis na minsan yung word choices niya are vague. So, yeah. Pero yun nga. So, I don't wanna ako naman din, ayoko naman din sabihin na walang mali. May kakulangan dun sa the way he phrased it. Kasi alam natin na kukunin nyo ng mga tao at ibabandera na, sinabi ni Pope to, di ba? Eh, nangyari na nga. Ang dami nating friends ngayon, ang dami kong contact sa social media na, sabi ni Pope Francis, okay lang ha. So, okay na ako dito sa buhay ko kasi pwede naman. Pare-pareho lang yan. Madali talaga ma-misinterpret, lalo na yung style ni Pope Francis is unlike the previous popes. Kasi yung style kasi niya is parang conversational, very casual, na nakikipag-usap lang doon sa mga bata or sa mga simpleng tao. Na may mga simple terms kasi na pwede maging ambiguous at madaling ma-distort. Plus, yung context natin ngayon, yung panahon natin ngayon na kung saan tayo nabubuhay, panahon na kalat talaga yung social media. So talagang pag may mga comments na mga ganito, may mga nasabi yung Santo Papa, mabilis talaga siyang madidistort. So yung ganoon. Sige lang, sorry, tuloy mo muna. Kinakontak ko yung guard. Ay sige, i-cut muna natin sige, to. Okay lang. Hindi na, huwag ka na ipapos. Anong nangyari? Nag-ano yung guard? Oy, makikita yan. I-edit mo na lang yung iba. Oo kasi naman. Nakita ka nila na kaya ako gumagano'n eh. Minamarkahan ko na may nag-cut. Feeling ko nagpalit ng driver. Kasi yung una kong driver na kinausap, nag-okay na siya na iwan lang sa guard. Anyway, yan na, okay na. Ayan. So, sorry. Sige. Ano yung huli mong statement? Kalimutan ko na rin. Sige, anyway, ako na lang. Yeah, so, ako, I would like to acknowledge din naman na may pagkukulang, may sana mas naging malinaw. Although, tandaan din natin na si Pope, kasi kino-compare minsan si Pope Francis sa mga naunang Pope. Tandaan natin na si Pope Francis yung Pope na talagang nabuhay sa age of social media. And he's the most scrutinized Pope because of that fact. No? Lahat ng ginagawa niya, lahat ng sinasabi niya napapansin, binabali-baliktad. Tapos nagkataon pa na he's really a Pope that is pushing for, really expanding the boundaries. So talagang hindi niya iniiwasan yung mga complicated, thorny issues. He doesn't go for the black and whites. He goes for the grays. Syempre dun sa mga gray area, mahirap talaga yan. Tapos off the cuff pa, I think yung encounter na yun, it was a Q&A thing. Oo. Ako dahil nga sa, ako din, di ba, yung Blessing Station, mahilig ako sa mga ganong encounters with people. And I always am afraid, minsan na, parang hindi ko na-explain na maayos kasi masyadong on the spot. O kaya sa mga homily, marami tayong ganyan na, I could have said this in a better way. Kasi nga kapag in the moment, spontaneous, we are prone to misspeak. So, yun lang. I mean, some understanding lang din. Tapos finally, Pads Chris, gusto ko lang sabihin na yung mga nanghilig so publicly criticize kay Pope Francis, no? Na, sana when we disagree with the Pope, do it always with a
certain level of discernment, and always with charity. Charity. Lahat naman ng correction actually, hindi lang kay Pope Francis. Pero kasi yung ang ironic lang, yung kunyari ang daming nagbabato ng yung mga halos papunta na sa anti-Pope sentiments na in the guise of, we want to protect the church, we want to protect unity. But, all those noise that you make on social media, hindi mo yan nakakarating kay Pope Francis eh. Pero nakikita yan ng mga tao sa paligid nyo. And what they see is a church that is against each other, that is attacking each other. Tama yan. Na-achieve ba natin yung goal? Na protektahan nyo ba yung simbahan? Nakaambag ba kayo dun sa... Again, this is for those who are rabid and charitable critics that are posting things on public na walang filter. No? Sana, applies more discernment. And discernment tsaka siguro respect din. Respect. Yeah. Kailangan yun no? Tsaka always with charity. Everything with charity. Oo. Diba? Sabi nga, diba? By this, the people will know you are my followers because of your love. Mm-mm. Kung hindi nila mabakas yun sa atin, kahit anong talino mo, kahit anong ganda ng point mo, wala rin. It falls apart. And it damages the Christians, it damages the church, it damages people who would have been more inclined to look into Jesus Christ but are turned off because of these things. Tsaka ano bang na-achieve mo kung napatunayan mong tama ka nga? Pero na nawala naman ng confidence yung ibang tao sa simbahan, nawala ng gana na magsimba, or nawala ng tiwala sa sa leadership ng simbahan. 'Di ba mas malaking yun, pananagutan yun. Yeah, so anyway, we also pray that, we always pray for Pope Francis and maybe further clarification will come, no? So anyway, Pads, hirap na ako. Kaya na pa ako nang pipigil ng uboy. Actually, parang nararamdaman ko nga napupunta na sa akin eh. Wow, grabe ka. Hindi. So, salamat po muli sa lahat ng nakinig. Pasensya na po kayo kung medyo garalgal po ako ngayon. Pero nandiyan pa rin naman ang napakagiting na boses ni Pads Chris. Apo. Pang radyo talaga. Yes. So, muli po maraming salamat for all those who have been watching, viewing, yung mga lumapit ng MIBF na nakakataba ng puso. Salamat po sa inyo lahat. Dahil, di ba, parang, wow, talaga ba? Nakikinig kayo? Parang ayaw ko maniwala. So, maraming salamat po sa inyo lahat. Sana wag po kayo manawang makinig at manood sa amin. And if you want to support Padscast, of course, number one is support our producer, St. Paul's. Now, when you need anything from either for your religious, your Catholic needs, punta lang po kayo sa St. Paul's, either in our nationwide branches, in our online stores sa website, www.stpauls.ph, sa FB, St. Paul's Online, or sa TikTok, stpauls_ph. Lahat po yan sa bawat produkto, bawat bagay na chine-check out nyo ay nakakaambag sa aming buhay at sa aming mission. So maraming salamat po sa inyo lahat. Muli ako si Pads Albert. Ako naman po si Pads Chris. At ito po ang Padscast powered by St. Paul's and May God bless us all.